guilty sa mga kasong direct at indirect bribery. Kotseng inakalang may bangkay dahil nangangamoy, inireklamo. Pero lechon pala ang laman. Ilang taga-Antipolo sa loob daw ng kulambo kumakain dahil sa dami ng langaw. Ang concert ng British rock band na Coldplay sa Bulacan and next traffic, silipin. At lalaki, si Mina ng Twice pa rin ang nasa isip kahit ikinakasal na. State of the Nation. Ang masayang pagtatambol para sa isang aktibidad sa Ati-Atian Festival sa Kalibuaklan, nauwi sa Rambulan. Nagpang-abot ang ilang membro ng mga tumutugtog ng Drums and Lyres at isa pang grupo. Naghampasan at nagbatuhan sila ng mga musical instrument. Agad rumesponde ang mga pulis, pero nahirapan silang awatin ang nag-aaway na grupo. Dalawang arestado na mahaharap sa reklamong alarm and scandal. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na hihigpitan pa ang seguridad sa iba pang aktibidad ng Ati-Atihan Festival. Absuelto man sa kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada, guilty naman ang hato sa kanya sa mga kaso ng panunuhol kaugnay ng pork barrel scam. Iaapela raw niya ito hanggang sa Korte Suprema. May report si Joseph Moro. 2014 nang maharap si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder o pandarambong na nakapagkonserbahan muna siya at kanyang mga co-accused para makakuha ng 183 million pesos na kickback mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF papunta sa mga NGO ni Jantlin Napoles na napatunayang peke. Matapos ang halos 10 taon not guilty ang hatol ng Sandigan Bayan 5th Division. This is a vindication of my name, and I am emerging victorious at this point. I did not steal any money. I did not receive any money. Base sa desisyon ng korte, may tuturing lamang na plunder kung may konserbahan para magsagawa ng serye ng aksyon na may intensyong magkamal ng halagang di bababa sa 50 million pesos. Pero di raw napatunayan beyond reasonable doubt ang conspiracy sa pagitan ng Estrada at Napoles. Bagkus si Napoles at ang Deputy Chief of Staff daw ng Senador na si Pauline Labayen ang co-conspirators. At kahit inamin ni Estrada na sa kanya ang pirma sa mga endorsement letters sa mga NGO, di pa rin daw masasabing may criminal intent ito. Batay sa ebidensya ng prosekusyon, halos 10 milyon piso lamang daw ang halagang naiugnay kay Estrada. Wala rin daw patunay na napunta ito kay Estrada. Dahil inamin ng kanang kamay ni Napoles na si Ben Hurluy na di niya ito personal na iniabot kay Estrada. Sinabi rin mismo ng prosekusyon na walang direktang pruweba na tumanggap ng komisyon si Estrada maliban na lamang sa testimonya ni Ruby Tuason na isa sa mga kapwa-akusado. Absuelto man sa kasong plunder, guilty ang hatol kay Estrada sa isang count ng direct bribery kaugnay ng pag-deposit niya sa kanyang bank account